Uy, when there ito yung ano, 'di ba? Yung paring umamin na maalala niyo nun? Ito ba 'yon? Ito ba yung pare na 'yon? Yung umamin na siya ay dating gumagamit. Tapos na-booking ni Bato. So naging pare ka na ano ka, gumagamit ka pa? Naalala niyo? Ito ba 'yon? Pakisagot niya ako kung ito 'yon. is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. May malinaw na parameter. Tama. That's a good explanation. Hindi dapat gumamit ng ang confidential funds. Puta shit. That's the best analogy ever. Hindi, the best analogy yun. Oh. Pagka confidential funds, hindi yan confidential. Yan ay public. Di ba? Oh, ito na naman yung nagmamagaling na isa pa, oh, na mas magaling pa sa COA. Oh, ito yung nagmamagaling eh. Kasi tandaan ninyo, kinlear ng COA ang OVP at DepEd. Pero itong mga to, kaliwat kanan na ito amoy na amoy ko na noon pa eh. Nung iba, hindi pa naamoy to noon. Nakala nila nagiging against lang to kay Marcos. Pero amoy na amoy ko. Alam mo, ingat kasi kayo. Mga kababayan, ingat kayo sa mga lumalabas na kunwari kuno bumabatikos sa mga Marcos tapos biglang kakabig papunta kay BP Sara Duterte. Kasama yan sa mga tanim eh. Kaya nga ingat kayo. Ito, alam na alam ko karakas nito. Noon pa lang, ganyan na yan. Kala mo talagang expert. Tapos may mga DDS na kino-coach siya. Amoy ko na yan noon pa. Kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. May malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. Yes, you're correct. You're correct. May purpose yan. At sabi mismo ng COA, yung purpose na yon ay tama. Ano ginagawa nyo dyan? Utos. Para masira yung perception, ha? Para masira yung perception kay BP Sara. Sige. Naintindihan na namin. No, don't worry. We understand you. It's part of your job. It's part of your job. Ha? It's part of your mission na masira si BP Sara Duterte. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Ano to? Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng bise. Take note, ikinabit nila yung pogo. Kaya pala sila todo-todo nasira nun sa pogo. Which is totoo naman. Ako, ayoko talaga yan. Diba? Kaya nila idinawit si Harry Roque at kung sino-sino pa para i-connect nila eventually yung pogo kay Pangulong VP Sara Duterte. Pangulo na itawag natin yan. Pangulo na yan. I claim it. Presidente na yan si VP Sara Duterte. Oh, yan ang kanilang kanila pong inaano ngayon na siya ay produkto ng China, produkto ng Pogo. Diba? Yan ang kanilang packaging ngayon. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar. Na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni BP Sara. So siya yung delivery person. Bagman na matatawag natin. Naks naman. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020.
Take note ha, mas malaki ito. Nilakihan talaga nila eh. Mas malaki kesa doon sa delivery ni Saldico. Tanginang yan. Gago! Ito ganito katarantado ito mga kakampuet, mga legal illuminati, mga analyst nila. Mantakin nyo, nung panahon na si Saldico nagsalita, di ba? Kini-question nila yung paano mo binitbit yan? Ang bigat-bigat niyan. Nagkasya ba yan? Ganyan yung mga yan eh. Lalo na nasa media, pag nag-uusap-usap sila sa mga podcast nila, magkakasya ba yan? Oh, lalo niyan, dyan sa ano. Di ko na nasasabihin, dyan sa Alliance. Marami dyan, mga kakampuet. Tsaka marami rin dyan, mga komunista. Di ba? Oh, sabi nila, kesyo daw, hindi magkakasya yan. Ngayon, eto, basta na lang nilang tinanggap. Mantakin mo, mag-isa lang siya nag-deliver. Dala-dala pa sa comedy bar. Mali-maleta. Papasok ka ng comedy bar, may dala-dala ka maleta. Ayop! Gago! Ang inang niya. Eto kung ikaw magpapadeliver ng sobrang laking pera, bakit pa dun sa bar? Pwede naman sa mas maayos-ayos, dun sa bahay. Pera yan eh. So, siyempre yung movements, basta kung ano man yun. Yung galawan, nung pera, siyempre lilimitahan mo. Di ba? Hindi mo pwedeng, alam mo yun, magdi-deliver ka, hindi nga lang 1 milyon yan eh. Kahit nga, kunwari, halimbawa lang, may magdi-deliver siya ang 1 milyon. Hindi ko pa pupuntahin sa bar, pare. Kita tayo sa bar, ha? Doon mo sa akin iabot yung 1 milyon. Paano kung mapainom ako? Tapos may umupo pa sa tabi ko. Hawak-hawakan yung legs ko. Bakla pala, bayot. Gago! Di ba? Delicates. Siyempre kung ako magpapadeliver ng pera, sa bahay ko papadeliver. Dito, diretso na sa ano ko, sa anong tawag doon? Yung sa lagay ng pera, wala kasi kung ganun eh. Bolts. Ano yun, bolts? Sa Katarungan Village, Muntinlupa City, na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Si Pangulong Duterte talaga tatawag sa'yo. Ayop ka talaga. Ang inang yan. Tatawagan ka ni Duterte. Andiyan na yung pera. Ang inang bobo po. Hayop! Presidente ka, tatawag ka at sasabihin mo, nandiyan na ba yung pera? Sinong tanga? Alam mo, ang inang bobo, puta. Yung kwento pang bobo. Halimbawa lang, aminin natin totoo. Kunwari, totoo yan. Sige, totoo. Aminin ko, totoo. Ako mismo tatawag eh. Tang ina, bilyon-bilyon yung pera. Tatanong mo sa tao, na-deliver mo na ba yung lagay mo sa akin, yung pera? Siyempre mag-uutos ka. Hayop. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para Ang dami kong kilalang ganyan. Tangina yung isang kalbong walang ngipin. Panay ang picture nung kay BP Sara Duterte. Pwede ba natin sabihin na nagdi-deliver yun ng ngipin? O nagdi-deliver yun ng lalaki kay BP Sara Duterte? Alam mo yung mga lintik na picture na yan. Ano, ibig sabihin, jowa ko si Ivana kasi may picture kami ni Ivana. Pwede ko ba sabihin yun? Nang engangan kami? Hindi. Yung picture, ano yan eh, sa totoo lang, Vice President yan, napakasikat niyan. Kahit saan pumunta yan, lahat nagpapapicture dyan. Mapa-government official, mapa-ordinaryong tao, kahit sino, ay nagpapapicture dyan. Can they claim something and prove something na? Kasi ganito kaya totoo to. tatag ang Inday Sara Duterte is my president o isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang controversial na magnetic lifters noong 2018. Naks, kinunik Kahit talaga. ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi Alam mo yung mga kwentong ganito? Alam mo kung sino naalala ko? Naalala ko lang si Trillanes. Kasi ito yung mga inipo ni Trillanes na mga kwento-kwento nun eh. Na ganito kay Michael Yang, sa mga Duterte, sa asawa ni BP Sara Duterte, kila Pulong, di ba? Yung pinaguhubad niya pa si Pulong. Yung mga ganitong galawan, naniniwala kayo dito? Alam mo, ewan ko tanga lang ang maniniwala sa mga ganitong klaseng kwento.
mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay, matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na ring naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Sige nga, kung meron, may record dyan. May record dyan, may video yan, may CCTV yan. Ilabas nyo. Ano ba? Don't tell me walang CCTV doon sa kulungan. Ilabas nyo. Puro picture na nasa labas eh. Oo, nagpa-picture. Ma'am, pwede magpa-picture. Kikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator Yun na na. magsampa ng kaso kay Madriaga. Nagko-connect na. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni De Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat konektado sa Vice President. Nauna na ring naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Ayan, aminado siya. Buwisita si De Lima. Gago! Alam mo bakit nila inamin? Baka kasi may record eh. Oh, na bumisita sila. Kung hindi nila sinabi, mababasag yung kanilang kwento. So inunahan nila yung mga tao, di ba? Inunahan na nila yung tao na, hindi, meron eh. Kami bumisita rin kami. Ito, wag niyong kakalimutan. Itong tao na ito, si De Lima, ang tindi ng galit sa mga Duterte niyan. Kasi nakulong yan eh. Hindi nakasubo ng ano yan, ng masarap na pagkain. Ano kaya masarap sa kanya? Sulat nyo nga dyan sa baba kung ano yung masarap sa kanya. May tagal na hindi nakasubo ng masarap na pagkain yan noon eh. Kasi nakulong yan eh. Di ba, nung panahon ni Duterte. Kaya galit na galit yan. Kaya gaganti yan. Nito lang December 8 ay sinabi ni De Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Di ba? So ayan daw ha. Ayan daw. Doon pa lang sa mga kwento. Again, wag natin na anuhin yung abogado. The lawyer does, hindi naman po yan Yan po ay officer of the court, meaning talagang hinahire lang sila. Wag yung sisisihin yung lawyer, walang kinaugnayan yung lawyer sa Siya ay tagapag lang, kinuha lang siya abogado. Trabaho niya lang yan. Okay? So, importante ho natin maunawaan ho ito ha, na yung mga sablay na statement, 'di ba, yung pagdi-deliver sa isa na yan, pagdi-deliver sa bar ng pera sa dami-dami naman ng lugar. Yung dumalaw daw ang si Duterte sa kanya, bakit hindi man lang maglabas ng video, picture or anything. You have to prove it eh. Always remember, you have to prove every accusation that you would say. Hindi pa pwedeng basta-basta lang. Yan ang eh. Kasi tandaan niyo to ha. Ito kasi ang style ng gobyerno ngayon ni Marcos. It doesn't matter to them whether they prove it in court as long as ma-taint namin yung pananaw natin, yung imahe ni VP Sara Duterte. It doesn't matter to them whether makunvik o hindi makunvik si VP Sara Duterte. Ang importante sa kanila, this is all about politics. 2028 election. Masisira yung perception natin or yung ating pananaw kay VP Sara Duterte. That's the goal. Not only us, but ang kanilang they're trying to convince, yung naalala nyo sa trust rating, yung 33% si VP Sara Duterte, tapos wala na ito si Marcos, lalo na yung mga kasunod, hindi pala si Marcos, si Raffy Tulfo, at saka in the rest, di ba? Wala na sa time is 2 kaya ang tawag doon. Ibig sabihin talagang layo na. Ang hinahabol na lang nila yung I think it was 40%
yung ayaw pang sumagot kung sino yung gusto maging presidente. Yan ang hinahabol nila. Yan ang tinatry nilang utuin. Yung 40% na hindi pa convinced kay VP Sara Duterte. Kasi pag nakuha nila yung kahit man lang yung kalahati niyan o yung 20%, sa tingin nila lalamang na sila. Yun ang kanilang pananaw. Kaya sa kanilang pananaw, hahabulin nila yun. Yun lang. Wala nang iba. Yun ang kanilang purpose, habulin yung percentage na yun. Again, pag hindi kayo nanindigan sa katotohanan, sasablay at sasablay lahat ng kwento. Katulad na nangyayari ngayon. Sa tingin ko, kesa na nakakatulong yung whistleblower sa kanilang goal na siraan si VP Sara Duterte, lalong nasisira. Nasisira yung goal nila. Lalo tuloy nakikita ng mga tao, bakit kaya sinisira ito si VP Sara Duterte? Ano kayang meron? Ano? Bakit kaya siya pinagtutulong-tulungan? Bakit kaya ganyan silang takot na takot kay VP Sara Duterte manalong presidente? Tapos, pag nakita nilang kasinungalingan, how can you believe the government or the kakampuit or the makakaliwang NPA sa kanilang ikakampanya sa 2028 kung ngayon nagsisinungaling sila at booking na booking sila dito? Di ba? If they're lying now para lang masira si VP Sara Duterte, anong assurance mo na hindi sila nagsisinungaling pagdating ng kampanya at pag kanila pong kinampanya yung kanilang mga sari-sariling kandidato? Kung sinungaling sila ngayon. Sabi nga di ba, na pag sinungaling ka noon, malamang sa malamang, sinungaling ka pa rin ngayon. Ito, tingnan natin to. Sino ba ito si Ramil Madriaga na ito? Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganive ng Abante. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Alam ko kung bakit. Tapos din siya ng Mahina ang logic niya. Alam ko kung bakit. Mahina ang logic niya. Ay na yung mga ano niya, salaysay niya sablay eh. Pero easy lang kayo. Easy lang kasi mamaya may sasabihin tayo. Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng Kidnap for Ransom Group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa-akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque, ang abogado ng Take note po take note po. 2023. Lumabas din po yung kanyang hawak na ganon. Yung July 14, 2023, ay siya po ay nahuli, at inimbestigahan siya nung sabi nga nila inimbestigahan ng PNP for certain period of time si Madriaga noon. Pero hindi nila nalaman na aide siya ni VP Sara Duterte. Nagigets ninyo? Siya po daw ay aide. Pero hindi nalaman yon ng PNP. Ang inan yan. Bobo ba PNP para hindi malaman? Siyempre, merong background check yan. Profiling. Alam naman natin ibig sabihin siguro ng profiling. Sa mga hindi yung talagang kinikilala. Paano mo inimbestigahan yan? Kaya nga nila nahuli ng todo-todo. Background check. Tapos, noong time na yon, ni isang beses hindi lumabas sa investigasyon ng PNP na siya po ay aide ni VP Sara Duterte. Antindi, no? Ang lupit.
Oh. So magtataka ka talaga. Hindi nakita ng intelligence yan. Hindi man lang alam mo yun? So kalokohan po. Tuloy natin. Kabiktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Atty. Ito, pakinggan natin itong part na to ha, na dininay. Kasi sinabi niya na naging isap daw siya, na napasok daw siya. Ito, pakinggan natin ha. Yung mismong, again, AFP po ito ha. AFP po ito. Armed Forces of the Philippines Colonel Raymond Dante La Chica is rejecting claims raised by Ramil Lagunoy Madriaga, a detainee who alleges he once worked as a bagman for allies of Vice President Sara Duterte. Madriaga made a series O yari itong kernel na to, baka si Bakin to. Kasi hindi siya sumasakay sa kwento ng mga nasa gobyerno ngayon. of accusations involving campaign operations and funding, all of which remain unverified. Madriaga's statements have sparked public attention, with questions now focused on the credibility of his testimony and the motives behind his claims. Ito pa matindi ha. Okay? Convicted siya noong 1997. Okay? Na-overturn ng SC noong 2003. Ibig sabihin, 2003 sinabi hindi na. Hindi, ibig sabihin, na-overturn ng Supreme Court. Pero sa affidavit niya, naging isap siya noong 2001. Tangina naman, sorry ha. Isap yan. Yan ang isa sa pinakamatikas dyan sa AFP. Alam ko yan. Oh, marami tayong kakilala dyan. Nung panahon ni Pangulong Duterte kasi 'di ba yung naimbitahan si Moca, yung opisina niya, which is at that time is Chief of Staff po ko niya sa intelligence, yung national intelligence ng Pilipinas, yung syempre marami na tayong nakilala noon. Mantakin mo, convicted siya nung panahon na pumasok siya sa ISAP. Puta, maniniwala ka doon? Sinong tanga ang mag-a-approve sa'yo sa ISAP? Isa kang convicted, gagawin kang ISAP. Hindi kagaguhan yan. Sabi ko sa inyo, walang sundalo ang papayag sa ganyang klaseng katarantaduhan. Convicted ka ng kidnapping, tapos bigla kang naging opisyal ng AFP. Ibig sabihin, naging membro ka nila. Hindi papayag sila dyan. Paano? Paano yun? Paano nangyari yun? Sige nga, explain. Kaya nga ito, dinideny niya eh. I categorical state that I do not know Mr. Madriaga, and I have no personal or professional dealing with him at any time. Any assertion suggesting I was associated with him, recommended by or work with him is a false and devoid of factual basis. Denied siya. Oh. In an official statement, Colonel La Chica says that he does not know Madriaga and calls the allegations baseless, flatly denying any connection or involvement. He adds that AFP assignments, especially those involving top officials, follow strict security screening and cannot be influenced by private individuals. For investors, what matters most is clear and credible governance, because trust in national security and institutions directly supports the Philippines' economic stability. Kita nyo? Diyan pa lang, sablay na eh. Diyan pa lang. Sa dami-dami pa niya sinablay na sinabi, sinulat, sablay na eh. Yan pa kaya. Di ba? I mean, saan ka nakakita? Sabi nga dito, strict compliance, which is totoo naman. Alam mo, ang AFP, as much as they can, they would really be professional. Marami akong kilalang ganyan. Ano sila? Meron sila sinasabi pagdating sa mga sa gobyerno, sa mga politiko. But because they're really professional, ano sila? Yung judgment nila hindi dapat na alam mo yon, na naiimpluwensahan, lalong-lalo na ng mga politiko. So malabo daw yung sinasabi na yan. Kaya nga sabi dito kumpirmado ng abogado, iisang Madriaga. Sabi ng abogado, ang Madriaga nagsulat ng affidavits ay yung ding na aresto noong July 2023. Una, bakit walang ulat na age siya ni VP? PSG, wala. Intel officer, wala din. Kahit ano man na may bigat. Alam mo yun, lahat lang na sinasabi niya, ay naging ganito ko. Parang yung mga nahuhuli sa kanto. Yung mga nahuhuli na nagbit ng traffic yung may traffic violation, pag nahuli, pulis ako. Putang ina, pulis ako.
Sa ganun pa. Tapos pag binusisi mo, yung pala barangay police lang, pulis-pulisan lang. O kaya pulis kang pangkalawakan. Maraming ganyan Pilipino eh, yung nagkiklaim na nagclick-claim. Hindi, official ako. Ano official? Hindi ba ako kilala? Official ako. Official ng ano? Sa Office of the President. Tangino, kakatakot. May sticker pa ng Office of the President. Oh, shit. Maraming ganyan Pinoy, di ba? Mga sasakyan nila. Official ng ano. Anong trabaho mo doon? Hindi deliver ng ano, dyaryo. Sa opisina ng Presidente. So, Office of the President ka nagtatrabaho. Gago! Maraming ganyan, yung sinto-sinto, yung claiming ganito, tapos ano gagawin? Magpapapicture lang. Picture yung building sa likod, Office of the President. Nandito na ako sa trabaho ko. Putang ina. Yung palang di-deliver na ng dyaryo. Hindi ko naman sa nilalang yun, ha? Pero, isang ano yan, isang, alam mo yun, isang kalokohan talaga yung ginagawa nito mga to. Tapos meron pa nga dyan, sabi, eto, andali, pakita lang natin, ha. Nasa law school daw. Okay, ito pala muna, sorry, ayan. Ito yung, ito yung statement. Statement na pala, ito pala yung news, so sinasabi nga yan. Okay na yan. So dinideny siya. Ito pa. Natawa ako sa status nito ni Daryl Yap eh. Kasi daw noong 1990 nag-law school daw ito. Pumasa nga daw ito pero natapos niya yung law school pero hindi siya pumasa ng board exam. Ewan ko kung bobo o kaya I do not know. Tapos naging kaklase daw niya si BP Sara. Na elementarya pala si BP Sara Duterte, nasa law school na. Palakpakan! Ganyang katalino ang aming magiging presidente. Elementarya pa lang, law student na. Alam mo, itong problema kasi sa mga yan. Sabi ko nga sa inyo tanga lang ang maniniwala sa mga ito. Yung itong witness na to. Tanga lang talaga. Or, yung mga kakampwet. Yung mga analyst nila. Alam mo, meron silang roster of analyst. Yung, alam mo yun, yung, pustahan tayo, sabay-sabay yan. Yung pangalan nito, si Jesus Palsi, sabay-sabay yan. Yung si Llamas, magkakasama yan. Yan si Heydarian, isama mo na rin si Mark. Uy, swerte mo, Mark, ha? Mga kasama mo, mga low level lang dyan sa kakampwet. Ngayon, nasama ka na ngayon dyan. Palakpakan natin si Mark, Political analyst ka na rin ngayon, Sino pa? Si Krista na isa pang mahina utak. Sama-sama yung mga mahina utak na yan, Si Palsis, ang abogadong mahina ang utak. Si Hidarian, ang, foreign analyst na mahina rin ang utak. Si Krista na vlogger na mahina rin ang utak. Pinagsama-sama yung mga mahina utak. Anong nakakalabasan ng kanilang argumento? Mahina utak. Sasakyan nila to. Nag-abogado siya kasabay na nag-abogado ni Inday Sara Duterte noong 1990. Doon nagsimula ng abogasya yung sabi mo na 4 na taon. Ilang taon si BP Sara nun? Naglolo na siya. Ano kayo, loko-loko? Maglolo na lang kayo. Diba? Tapos meron pang sabi sa David, si Rolyo Goles daw nagpakilala kay Madriaga kay Digong noong 2016. Ang problema, si Goles ay Liberal Party. Bakit siya magiging tulay ng Duterte campaign? Dagdag pa, patay na si Goles na hindi siya pwedeng sumagot ngayon. Magigets nyo? So dinawit si Goles, alam ko congressman ito Dinawit siya kasi hindi na siya makakapagsalita. Kasi patay na siya ngayon. Ibig sabihin, para lang hindi mabuking yung kanilang kwento, naghanap sila siguro ng congressman na may picture sila. Di ba? Ganon. Tapos magkasulungat ang ulat ng News 5. Naku po, patay tayo dyan, News 5. Noong 2023, balita ng News 5 na sa Madriaga ay close in security ng Phil Chinese na kinidnap nila. Kaya ingat-ingat kayo dyan, mga ganyan. Close in security ng Phil Chinese na kinidnap nila noong 2023. Ngayon, ang balita na nila, trabahador siya ni BP Sara Duterte. Alin ang totoo? Hindi pwedeng pareho ang tama, sabi nga. TV5, anyari? Bakit gayon ang inyong kwento? Ay, sa bagay, nagbabalita lang naman sila ng katangahan. Hindi, alam mo, kaya nga dito nakakapagtaka Salsal na salsal itong balita na to. Ibig sabihin, minuminuto, binabalita to ng mga mainstream media. Pero yung kay Zaldico, halos inignore nila. Which is kumpleto ang detalye, kumpleto talaga. Tama, tumutugma doon sa mga testimony ng iba. Ito kasi, kwento lang niya Sabi nga nung kanta, kwento mo yan. Ano ba yun? Pagkatapos lumabas ni whistleblower, kinabukasan,
sinampahan siya ng plunder case si VP Sara Duterte. O di ba? Talagang ano kasi alam mo, eto yan PR to Tandaan nyo, this is a PR move. It's really obvious. PR move. Alam mo, sobrang lakas nung kalaban mo. Kahit anong gawin mong banat, hindi tumutumba. Mantakin mo, impeachment na nga ang ano sa kanya, hindi pa rin siya tumutumba. So anong dapat gawin? Tadtarin mo lang. Kasi mapilayan lang, panalo ka na. Makaka-harm ka na. May baba lang ng konting puntos yan. Kung 33 siya ngayon, as far as I remember, 33% sa survey, sa pagka-presidente, may baba mo lang ng 3%, malaking bagay na yan. So anong gagawin mo? Tadtarin mo lang. Tadtarin mo ng kaso, tadtarin mo ng chismis, tadtarin mo ng whistleblower para bumaba kahit papaano. Pero yun ang akala nila. Kasi nga, minsan, sabi nga, pag tinadtad mo ng baril, di ba? Ganun, may sound effect yan, ha? Minsan nagre-ricochet yan, bumabalik yung bala sa'yo. Pagbalik ng bala sa'yo, yari ka. Di ba? Oo, maaaring tumama yung iba, pero dahil, alam mo, ito pagka pumutok ka kasi, akala nung iba mas madaling pumutok, mas tatama ka pagka dala-dala mo yung Armalite, yung automatic. Hindi mahirap. Minsan kasi yung balik nung yung baril, yung lalo ka lang makukusan sa direction instead of shooting with a pistol. Dahil nga sa tinadtad mo, tinamaan ka pati ikaw. O kaya umikot yung bala. Tumama sa isa at tumalbog sa'yo. Kaya na maaaring mangyari sa kanila sa ginagawa nilang yan tingnan ninyo, ngayon meron na kagad siyang na patong-patong as in patong-patong talaga, papel, patong-patong na papel. Hinainan ng patong-patong na reklamo ng ilang civic groups si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Dahil ito sa umano'y maanumalyang paggamit sa higit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan dating kalihim si Duterte. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si JC Cosico. JC, ano daw ba ang basehan nitong mga reklamong sinampa laban kay Vice? Ruth, bungkos-bungkos sa mga dokumento ang bitbit ng civil society leaders na maghain nga sila ng patong-patong na reklamo laban kay VP Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang nga dyan yung plunder, bribery, malversation, graft, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Inireklamo din nila ang 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kung saan siya naging dating secretary. Kabilang nga dyan ang dating chief of staff niya na si Attorney Zuleika Lopez at Grabe ang dami hindi demanda. Alam niyo kung bakit? Para talaga maistorbo. Walang makagalaw, mapilay. Una, gastos. Siyempre, matinding gastos yan pag maraming demanda yung abogado. Maraming gagawin. So gagawin nilang busy yung mga nasa opisina ni VP Sara Duterte. Para talagang mapilay siya. Hindi makakapagkampanya pagdating ng panahon. At the same time, hindi sila makakagalaw ngayon. Asikasuhin lang nila yung puro demanda. Ganyan katindi. Spokesperson na si Michael Towa. Kaugnayan ng maanumalya o manong paggamit ng kabuuang 625.5 million pesos ng confidential funds ng pareho pong opisina. Gate ng isa sa mga complainant na si Father Flavio Villanueva ay dapat malaman kung saan po napunta at kung nagamit ba sa tamang pamamaraan ang pondo ng bayan. Naungkat din po sa reklamo ang anilay gawagawang mga pangalan gaya ng Mary Grace Piatos na nakasaad sa acknowledgement receipts na tumanggap umano ng confi funds mula po sa tanggapan ng Vice. Kanila rin po pinuna itong anilay pag-iwas ng Vice sa pagsagot sa issue ng confidential funds. Dahil sabi nila, kung si VP daw ay walang tinatago, dapat siyang kumarap sa investigasyon. Ito rin daw po ay hindi usapin ng politika. Ayon pa nga sa complainant, ay mahalaga rin na masilip ang bank accounts ng Vice. Narito po ang pahayag din na Father Villanueva at ni Dr. Shelo Magdo. Confidential funds is also public funds. Uy! When there Ito yung di ba? Yung paring umamin na... Maalala niyo nun? Ito ba yun? Ito ba yung pari na yun? Yung umamin na siya ay dating gumagamit? Tapos na-booking ni Bato? So naging pari ka na gumagamit ka pa? Naalala niyo? Ito ba yun? Pakisagot niya ako kung ito yun. is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature.
may malinaw na parameter. Tama, tama. That's a good explanation. Hindi dapat gumamit ng ang confidential funds. Puta, shit. That's the best analogy ever. Hindi, the best analogy yun. Oh. Pagka confidential funds, hindi yan confidential. Yan ay public. Diba? Oh, ito na naman yung nagmamagaling na isa pa, oh, na mas magaling pa sa COA. Oh, ito yung nagmamagaling eh. Kasi tandaan ninyo, kinlear ng COA ang OVP at DepEd. Pero itong mga to, kaliwat kanan na ito amoy na amoy ko na noon pa eh. Nung iba, hindi pa naamoy to noon. Nakala nila nagiging against lang to kay Marcos. Pero amoy na amoy ko. Alam mo, ingat kasi kayo. Mga kababayan, ingat kayo sa mga lumalabas na kunwari kuno bumabatikos sa mga Marcos tapos biglang kakabig papunta kay BP Sara Duterte. Kasama yan sa mga tanim eh. Kaya nga ingat kayo. Ito, alam na alam ko karakas nito. Noon pa lang, ganyan na yan. Kala mo talagang expert. Tapos may mga DDS na kino-coach siya. Amoy ko na yan noon pa. Kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. May malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. Yes, you're correct. You're correct. May purpose yan. At sabi mismo ng COA, yung purpose na yon ay tama. Ano ginagawa nyo dyan? Utos. Para masira yung perception. Para masira yung perception kay BP Sara. Sige. Naintindihan na namin. No, don't worry. We understand you. It's part of your job. It's part of your job. It's part of your mission na masira si BP Sara Duterte. Ruth, sinabit nga din ng mga complainants sa Ombudsman ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga po noon sa confidential funds na tanggapan po ng BISE. Sa ngayon ay wala pang statement ang OVP ukol po dito sa reklamong isinampa laban kay BP Sara. Ruth, balik sa'yo. Yan po ang Express Report ni JC Cosico. Mga kapatid, Ruth. Alam mo, yung ano nila, no? yung style nila na... Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, Tatay, salamat sa'yo.
mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.